Bigamy. Ano ho bang ibig sabihin ng bigamy? Nasobrahan ka sa pag-ibig. Ha? Ganon? Bakit? May asawa ka na, nagpakasal ka pa ng iba. Hindi ka lang nangaliwa, yung kabit mo, pinakasalan mo pa. Antindi. Double. So, double Double jeopardy. So, ibig sabihin, you are married, the act of marrying another. Nagpakasal ka habang valid pa ang first marriage mo. First marriage mo, valid pa. So, ibig sabihin, nagpakasal ka bago ang first marriage mo na-dissolve or na-annulled, bago ang absent wife mo or absent husband mo declared as presumed dead by the court. So, nagpakasal ka ng pangalawa, yun ang tinatawag na bigamy. Naku po. Ano-ano po ba dapat, Kuya Mark, na patunayan para ka makapagsampa ng isang kaso bigamy? Pag bigamy, may papatunayan ka. For example, idemanda mo yung asawa mo ng bigamy. Number 1, married siya dati. Okay? Married siya sa ibang babae or ibang lalaki before. Pangalawa, yung first marriage niya hindi na-dissolve through annulment or nullity of marriage, or yung siya, for example, absent spouse siya, hindi siya na-declare ng court as presumed dead. Pang-apat, nagpakasal siya ng pangalawa. Yung second marriage niya has all the elements to make it valid marriage, except if not for the presence of the first marriage. When you say all the requirements, may kasal, may marriage ceremony, may mga ninong, may mga marriage license, for example, we say lahat ng elements ng marriage nandyan sa second marriage. So valid ang second marriage if not for the presence of the first marriage. Yun ang kailangan i-prove niya na bago niya idemanda ang lalaki or ang babae ng bigamy. Parang may narinig akong senador na may kasong ganito. May kaso ganito, pero I cannot explain that because hindi natin alam yung story, yung buhay niya. Kung alam natin yung buhay niya, maybe ma-explain ko. But sabi ko lang ang batas. Ang batas, nagsasabi dyan, kung nagpakasal ka ng pangalawa, habang kasal ka pa sa unang asawa mo. But don't forget, may exception dito sa bigamy kasamang MJ. Yung tinatawag na mga Muslim brothers natin, pwede sila hanggang 4. Hanggang 4 ang pwede nila. But of course, kailangan equal yung treatment sa first hanggang fourth wife, equal sa pagmamahal, equal sa oras, equal sa panahon at support na ibibigay sa lahat po ng pamilya nila. Yun lang ang exception sa batas about sa mga Muslim brothers and sisters natin. But with respect sa mga Christians, only isa lang dapat ang magiging legal wife mo. Paano, Kuya Mark, kung kasal si lalaki sa abroad, kasal din siya sa Pilipinas, bigamy ba yun? Pag bigamy kasi, kailangan the first marriage valid. If we say first marriage valid, registered sa Pilipinas. Second, yung second marriage niya dito sa Pilipinas. Okay? So in fact, for example, kasal ka sa Pilipinas, tapos nagpakasal ka sa Hong Kong. Can you be prosecuted for bigamy? Hindi. Why? Bakit? The alleged crime was not committed in the Philippines. It was committed in Hong Kong. So, sabi ng batas, in criminal law kasi MJ, kailangan the crime must be committed within Philippines because criminal laws are territorial in nature. So, for example, nandito ka sa Pilipinas, kasal ka dito, tapos dahil nasobrahan ka sa pag-ibig, nagpakasal ka sa Hong Kong, ibang babae ang pinakasalan mo, pwede ka ba idemanda dito sa Pilipinas ng bigamy? Hindi. Bakit? The alleged crime was not committed in the Philippines. It was committed in Hong Kong. Alright, may tanong po si Victor Suarez. Pwede po bang kasuhan ng bigamy ang isang lalaki kung gumamit siya ng ibang identity sa ibang lugar at nagpakasal muli? Lupit. So, mademanda ka pa rin ng bigamy. Aside sa bigamy, pwede ka pa rin mademanda ng falsification of a public document. Don't forget, isa ka lang na tao. Kahit ilang pangalan mo pa, kahit for example, si Pedro ang pangalan mo, binago mo yung pangalan mo, naging Jose ang pangalan mo. Ma-Pedro ka man, ma-Jose ka man, one and the same. So, therefore, one and the same ka lang dyan, kailangan i-prove mo lang si Pedro at saka si Juan, isang tao lang yan. So, pwede ka mademanda ka pa rin ng bigamy. Aside doon, mademanda ka pa ng falsification of a public document. Alright, Kuya Mark, ito na, paghahambingin natin, concubinage, adultery, and bigamy.
Ano po ba ang pagkakaiba nito, tatlong to? Ang pagkakaiba, number one, MJ, when you say adultery and concubinage, all the guilty parties must be prosecuted. Mm. When you say guilty party, the adulterous wife at yung kaniyang paramour, unfaithful husband at saka yung kanyang concubine, dapat idemanda. Both must be prosecuted. Yun ang tinatawag na pag-adultery or concubinage. But in bigamy, pwedeng hindi idemanda ang second wife or second husband if hindi alam ni second wife or second husband na married pala yung kaniyang asawa sa unang babae o sa unang lalaki. Hindi alam, so pwedeng hindi, both must be prosecuted in bigamy. Yun una. Number two, in adultery, the offense is a private offense. But in bigamy, it is a public offense. Pangatlo, ang bigamy is a crime against status. Ang adultery or concubinage is a crime against chastity. And pang-apat, ang pardon, it can stop the prosecution of adultery or concubinage. Pero in bigamy, kahit nagpinardon mo pa yan, tuloy ang kaso. Bakit? Because bigamy is a public crime. When we say public crime kasi, anybody can file a case. Unlike in adultery or concubinage, only the offended party can file a case provided that yung offended party must be the legal husband or the legal wife at the time of the filing of the complaint. Kuya Mark, ano yung sinabi mong chastity, tsaka yung isa, nakalimutan ko. Ang chastity at saka status. Status. Marami kasi kaso, MJ, may crime against chastity, may crime against status, gano'n. Like yung bigamy, crime against status yan kasi you are, violate mo yung law on marriage. So crime against status ang pinag-usapan dyan. But chastity, yung chastity, like for example, mga bigamy, adultery, concubinage, yun ang crime against chastity. That's another kind of crime. So hindi sila the same category. In fact, mas serious ang crime ng bigamy compared sa adultery or concubinage. Oo. Kasi ang penalty ng bigamy is 6 years to 12 years. Unlike in concubinage, 6 months to 4 years lang, adultery is 2 years to 6 years. But with respect to bigamy, hanggang 12 years ang penalty dyan. So, non-bailable? Bailable pa rin, but mas mataas ang penalty, and the jurisdiction with respect sa bigamy is regional trial court, unlike with adultery or concubinage is with the municipal trial court. So, sa mga ano dyan, Kuya Mark, may mga kilala na may mga bigamous marriage, dapat isurable ninyo na pag pumasok kayo sa relasyon, walang sabit, Kuya Mark. Mas maganda, bago ka magpakasal ng pangalawa, mag-file ka muna ng annulment of marriage. Kailangan mo na wala kang excess baggage of your prior life, prior marriage, bago ka pumasok sa pangalawang kasal. Para at least, hindi ka magka-problema. For example, kasal ka sa una. Pag magpakasal ka ng pangalawa, pwede ka maging liable ng bigamy. Tapos, yung mga anak mo sa second marriage mo, maging illegitimate child. So, yun ang epekto if you enter into an illegal void marriage. Damay-damay na yan hanggang sa Madamay mga yan. anak. So, yung pangalawang asawa mo, illegal wife, hindi siya illegal wife or illegitimate wife, yung mga anak ninyo, illegitimate children. Aray ko po. Paano kung napatay ka o nasaktan ko ang aking asawa na nahuli ko yung Mark na nagkaroon ng sexual crime sa ibang tao? So, Yun kanina. Ito yung kanina. Kanina, Sinabi ko tawagan kanina. natin. Flagrante delicto. What do you mean by flagrante delicto? Caught in the act. So nakita mo yung asawa mo nakapatong sa ibang lalaki. Nakapatong sa ibang babae. Caught in the act. For example, nang dumilim yung utak mo, yung pag-isip mo, nabaril mo yung dalawa. Are you liable of parricide and murder? Yes, you are liable, but the penalty is only destierro. But yung penalty, yung circumstance na yan, kailangan nakita mo in flagrante delicto. Surprise ka. Na-surprise ka yung asawa mo, nakipagtalik sa ibang lalaki. Na-surprise ka sa asawa mo, nakipagtalik sa ibang babae. But don't forget, in this provision, MJ, kasama din dito ang mga magulang. Nakita mo yung anak mo, below 18. Nakasama mo sa bahay ninyo, nakita mo nakipagtalik sa isang lalaki, babae ang anak mo, nakipagtalik sa isang lalaki, na nabaril mo yung lalaki. Tapos yung anak mo, for example, nabaril mo din pero hindi lang namatay. Ang tanong dyan, are you liable of parricide or murder?
maybe you are liable. But kung assuming liable ka, the penalty is only destierro. Ako. Yan. Alright. Ano ang epekto kay Mark pag nag-file ako ng annulment of marriage sa criminal case na bigamy? Ang sabi ng batas, not everyone has a happily ever after. Ha? Lupit. Not everyone has a happily ever after. Walang happy ending, di Yung lahat. mga happy ending, mga ganun, mga fairy tale lang yan. But in real life, hindi lahat may perfect na kasal. Swerte ka kung perfect ang kasal ninyo, perfect ang naging tama yung naging pinakasalan mo, hindi ka nagkakamali sa pag-ibig mo. Kasi minsan nagpapakasal dahil sa kabataan, youth, dahil sa pressure sa magulang, Peer pressure. peer pressure, and in fact, mga magulang din. Pinilit yung anak niya, napakasalan mo yan. Kahit hindi naman niya mahal. So yun, in the long run, hindi na nagka-developan, so na problema yung kasal nila, so nagkahiwalay. So, nagpakasal siya ng pangalawa. Sabi ng batas, yung nullity of marriage can be a defense of bigamy. Ang ibig sabihin, this is a new case. This is, I think, 2021 case. Sabi ng batas, for example, una, ikaw, Pedro, pinakasalan mo si Maria in 2015. Si Maria is only 15 years old. Nagpakasal ka in 2015 ni Maria, 15 years old pa lang si Maria nung pinakasalan mo. In 2020, pinakasalan mo si Lorna. Kasi akala mo na void na yung kasal mo ni Maria kasi 15 pa lang siya nung pinakasalan mo. Dinimanda ka ngayon ni Maria ng bigamy. Ang ginawa mo, nag-file ka ng annulment of marriage in 2021. So that's a story. 2015, 2020, 2021. Timeline, yung timeline. Ang tanong dyan, kung na-nullified, nag-annul yung kasal mo sa first marriage mo in 2015 on the ground na bata pa yung pinakasalan mo, void ang kasal. So, void ang kasal, so anong epekto doon? Sabi ng batas, pag by decision of annulment of marriage, it will retroact on the date of the marriage of the date of the first marriage. So, in the 2015. So, pag na-retroact na yun, pag sabi ng batas na void yung first marriage mo, so ibig sabihin, walang dalawang kasal kasi void yung first marriage. So pag gano'n, dapat ma-acquit yung lalaki. So ang sabi ng batas, yung tinatawag na nullity of marriage or annulment of marriage can be used as a defense in bigamous cases. Nako. Conforme siguro kung magaling ang abogado, yung depensa kay Mark. Oh yes, dapat kailangan kang kumuha ng magaling na abogado kasi ang gagawin mo, for example, dinimanda ka ng bigamy, ang gagawin mo lang, mag-file ka ng annulment of marriage of your first marriage. Kasi pag na-annul yung first marriage mo, the decision of the court will retroact on the date of the celebration of marriage. Alright, may tanong po si Ellie Cruz. Attorney, paano po kung sinet up lang ang asawa para magamit ang Article 247 upang hindi makulong ang kanyang asawa? May laban po ba ang asawang na set up? Sabi ng batas, the husband or the wife was surprised in flagrante delicto. Ano ba ibig sabihin ng surprise? Ang ibig sabihin ng surprise, nakita niya, pagpasok niya sa bahay, nakita niya yung kanyang asawa nakipagtalik. Pero kung na-set up, so where's the element of surprise? Wala. In fact, there is a criminal mind on the part of the husband or the part of the wife. So ibig sabihin, Article 247 hindi ma-apply. Bakit? Sabi ng batas, the word na ginamit ng batas, the husband or the married person was surprised. From the word surprise, there must be an element of surprise. Paano kung set up? Kasi alam niya na itong asawa ko, sigurado ko makipagtalik ito talaga sa babaeng yan. So, set up niya, may mga video-video pa, pinuntahan pa niya, tapos nung nakita niya na caught in the act, binaril niya. Is Article 247 applicable? Hindi. Bakit? There was no element of surprise. One of the requirement of Article 247 of the Revised Penal Code, kailangan there must be element of surprise para maging applicable yan. So, in this case, set up yan, walang element of surprise. Pag walang element of surprise, binaril mo yung asawa mong nakipagtalik sa ibang lalaki o ibang babae, you will be liable of parricide, and yung kabit niyang pinatay mo, you can be liable of murder. Right? Ito bang mga batas kay Mark, concubinage, adultery, and bigamy,
Ano to, matagal na po ba ito sa ating bansa? O ba't Mga sobrang tagal na. In fact, 1930s pa lang to. applicable pa ba yan ngayon? O paano po ba? Applicable pa rin ngayon. Sabi ng batas na mas stricto nga ang batas about adultery. Bakit daw unfair daw sa mga kababaihan? Dapat equal protection of the law between man and a woman. Sabi ng mga women's advocate, kailangan equal protection daw. Kasi in this case, kung ang lalaki ang nangaliwa, hindi kaso yan. Kailangan mo nang binahay niya yung kabit niya o dinala niya sa bahay nilang mag-asawa. Yun ang concubinage. Pero pag ang babae ang nangaliwa, mere sexual intercourse is already a crime. Sabi ng batas, unfair daw. But sabi ng Supreme Court, in this case, in 1930, sabi ng Supreme Court, sino ba mabuntis? Ang babae o lalaki? Ang babae ang mabuntis. Pag ang babae ang mabuntis, pag nabuntis sa babae, there is a presumption na ang tatay noon ang kanyang asawa. Paano kung ang tatay noon yung kanyang kapitbahay? Unfair sa mga lalaki. So it will introduce an alien to the family. Ang kinin ni lalaki na anak niya yon. Napilitan. Kasi ang kinin niya kasi there's a presumption ng law na pag siya ang asawa, siya ang tatay. So there is a presumption sa batas. So it will create an alien heir to the family. Yun ang batas ng 1930 kasi wala pang mga DNA. Ngayon may mga DNA na dapat baguhin yung batas na yan. In fact, in 2004, yung tinatawag na Republic Act 9262, the mere fact na sinaktan mo yung asawa mo, yung girlfriend mo, hindi physically ha, hindi lang physical na pananakit, emotional na pananakit, psychological na pananakit, you can be liable of Republic Act 9262, violation of women's right. Nako, itong mga paksa natin, Kuya Mark, ito yung as much as possible, dapat iwasan. Dapat iwasan kasi alam mo naman, MJ, yung mga Pilipino, mahilig umibig. Nasobrahan sa pag-ibig. So, ito yung mga batas. May batas tayo kasi this is to protect the sanctity of marriage. Kasi sacred ang kasal. As much as possible, we should be faithful, loyal to our wife, to our husband as much as possible. Because marriage is sacred and part yan ng ating society. So, yung mga pangangaliwa, yung mga may iba ka, so may criminal liability talaga yan. So, ito yung mga criminal liability. So, a moral lesson, bago ka mangaliwa, mas maganda, kung ayaw mo na sa asawa mo, there's an option. May pwedeng divorce, kung pwede na ang divorce sa Pilipinas, pwede naman yan through kung mixed marriage, may annulment of marriage, pwede yan, bago ka magpagtalik sa ibang lalaki o ibang babae as a rule. Otherwise, you can be liable. This is the criminal aspect sa pangangaliwa or yung tinatawag na infidelity. At saka, Kuya Mark, lahat ng iyong aksyon ay may karampatang parusa. Oh, yes. Kung mali ang iyong mga hakbang. Kung mali yung ginagawa mo, dapat alam mo yung mga consequences sa mga ginagawa mo. So ito yung batas natin sa Pilipinas about sa mga consequences kung nasobrahan ka sa pag-ibig o nasobrahan ka kasi hindi ka kontento sa isang asawa, gusto mo dalawa o tatlo. Of course, except sa ating mga Muslim brothers kasi culture nila yan and nandyan sa batas yan. But with respect sa mga non-Muslim, ito yung batas. Sabi ng batas, isa lang dapat ang asawa mo. Dapat nung nagpakasal ka, sure ball, yun na yun, forever na yun. Sure ball yan kung magpakasal ka. Kung hindi ka may konti kang pagdududa sa asawa mo, huwag mo na munang pakasalan. Baka masaktan mo siya or masaktan mo yung sarili mo.